Hello my beautiful souls, welcome sa ating tarot reading session. So, keep in mind, general reading po ito. Maaring mag-resonate, maaring hindi. Kunin nyo na lang po kung para sa inyo and leave the rest. Maaring mag-shift ng energies or magkabaliktad ang sitwasyon, kaya kayo na pong bahala kung saan kayo nakalugar sa reading natin. Okay, so nag-flip na agad itong mga cards natin dito. The Lovers, Seven of Pentacles, and the Page of Cups. Ooh. Seven of Swords. So, yan ang ginagawa mo dyan, pre, ha? And the Knight of Cups. This is the Ten of Pentacles. Seven of Cups, and the Eight of Pentacles. So, yung bottom card natin, Shadow Side or the Devil card. Oops, yeah. Nako. So, yan. Inayos ko na muna. And, tingnan natin message ng Archangels. Life Review by Archangel Jeremiah. Take inventory of your life and resolve the change or heal anything that is unbalanced. Okay. So, may mga naghihintay na naman dito from the past. Hinihintay itong person na to na maaaring this person put you in a hindi lang third party situation kasi ginawa kanyang isa sa mga options niya and parang undecided pa siya ng mga panahong yun, parang hindi siya sigurado kung alin ba talaga yung pipiliin niya kasi ang dami niyang options in mind. Ayan. Pero maaaring may mga bumalik from the past na ginawa kang option kasi alam naman natin, 'di ba, pag mga ganyan nangyari, ganyan scenario, ibig sabihin palpak yung napili, gano'n. Kaya nagbabalikan 'tong mga taong ito. Kasi hindi sila na-satisfied, hindi sila naging masaya doon sa mga pinili nila in the past. Kaya parang, uy, teka lang, parang mas the best option pala si ganito. Baka pwede pang bumalik sa kanya or paparamdam ganyan o biglang magpaparamdam na naman yung mga yan. So, tingnan natin sa ating signs and symbol cards. Kaya yung iba magtataka ka, uy, bakit kaya nagparamdam to? Anong meron? Kasi ibig sabihin, yung mga pinili nila noon ay hindi sila nag-breakout. Ganon. Hindi sila nagkasundo. Ayan. Yung mga options nila noon. Kasi this person is still exploring their options. See? Playing cards. Playing around the corner. Ayan. Hindi pa rin tapos kung ano ba talagang gusto niya. Kasi yung mga taong yan, hindi pa na talaga sigurado kung ano ba talagang gusto niya sa buhay. Nag-e-explore pa siya, parang ano ba, hindi pa niya alam pati purpose in life, yung trabaho niya parang hindi rin stable pa, papalit-palit ng trabaho, palipat-lipat ng ano, konting mabilis magsawa, ayun, mabilis magsawa, parang hinahanap niya pa, hindi pa siya makontento sa kung ano yung meron siya, may hinahanap pa siyang something na parang, saan ko ba 'to mahahanap, yung satisfaction na 'to. Ayun ang hinahanap nitong taong ito. Kaya this person na yun, exploring the options, laro-laro diyan, mingle-mingle diyan, mga gano'n. And then, ayun, puro palpak. Kasi hindi muna niya inaalam sa sarili niya, eh. Kumbaga, pati sarili niya hindi niya kilala, eh, kung ano ba talaga yung gusto niya, eh. Kasi kung ikaw kilala mo yung sarili mo, alam mo na from the start kung ano yung gusto mo, kung ano yung hinahanap mo. Magfo-focus ka na lang dun kung ano ba yun, 'di ba? Lalo na sa goals. Kasi ayan, papalit-palit siya sa trabaho, sa love life, kasi hindi niya alam, eh, kung ano yung gusto niya. Hindi niya alam kung ano ba talaga yung hinahanap niya. Kasi kung alam mo na yun from the start pa lang, focus ka na talaga, 'di ba? So, alam mo na, eh, alam mo yung gusto mo, kumbaga, ito yung goal mo, focus ka na dun. So, hindi ka na pa-jump pa kung saan-saan, jumping into other conclusions, gano'n, and jumping to other options, gano'n. Kasi alam mo na, eh, kung ano yung gusto mo talaga, eh. Itong taong ito parang windang pa yung buhay niya, hindi pa niya alam yung purpose niya in life, kaya gano'n. Oh, we have here the target, ikaw na naman target niya ngayon. And the pencil, parang sinasabi niya rito,
Yung mga pagkakamali ko from the past, puwede bang kalimutan na lang, gano'n. Ayan, we have the broom and this traffic light. So, parang dinadahilan niya na hindi pa right timing nung mga panahong yun, pero maaaring ngayon is tamang panahon na para sa ating dalawa. So, we have here the mirror card. So, yun, puwedeng parehas kayo na windang pa nung mga panahong yun, hindi niyo pa alam kung ano ba yung gusto niyo, kung saan kayo tutungo, anong landas yung tatahakin niyo, anong buhay yung gusto niyo sa buhay, anong trabaho or career ang gusto niyo in life. So, kung mga panahong yun na nag-aaral kayo, maaaring, papalit-palitin ng kurso, ayan, kasi hindi mo pa talaga alam kung ano yung gusto ko sa buhay, ano ba talagang gusto ko, kung saan ba ako bagay, kung ano ba yung tamang daan or landas na para sa akin. Kaya itong taon 'to, sige try natin 'to. Ay hindi ko type, ay try naman natin 'to. Ay hindi ko rin gusto, type na. Hanap ulit tayo iba, try natin 'to, ganyan. Ay hindi rin ako satisfied, so hahanap na naman ng panibago, 'di ba? Kasi nga hindi niya alam sa sarili niya kung ano ba talaga 'te, kiya, ano ba talaga? Ano talagang gusto ninyo, kasi kung alam mo na yon from the start, focus ka na lang, 'di ba? So, hindi mo na kailangan pang maghanap pa ng iba, maghanap pa ng other options or ano, kung talagang desidido ka na, "Ayun yung gusto ko. Ayun talaga yung pinakang-gusto ko, yun talaga, So, magfo-focus ka na lang dun, 'di ba? So, kumbaga kung isa lang talaga, mas malaki yung chance na ma-reach mo yung goal mo, hindi yung papalit-palit ka, 'di ba? So, kailangan alamin mo muna kung ano ba talaga. Ano ba talaga yung gusto mo? Ano ba talaga yung pinakang ano mo in life? Kaya kaya ito yung nakuha natin card, ito lagi lumalabas ngayon, life review. So, mag-review-review ka muna about life. Mag-isip-isip ka muna kumbaga, kung ano ba talaga, tekya, tekya. Ayan, ano ba talaga yung gusto mo para hindi ka na nalilito, para hindi ka kumbaga kung maraming options, kahit pa bigyan ka ng sanlibong options diyan, kung alam mo yung gusto mo, hindi ka na malilito, hindi ka na mahihirapan. Kasi yun ang pipiliin mo, hindi ka na para, "Ay, teka parang gusto ko yun. Ay, teka parang ito pala yung gusto ko." Hindi ka na malilito, hindi ka na mako-confuse. Kaya dapat alamin mo muna kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay, ayan. Kaya kailangan mag-review-review, life review ka daw, sabi ni Archangel Jeremiel. So, kasi kung focus ka na, hindi ka na para kasi kung focus ka na sa goals mo, kahit maraming distraction sa paligid mo, hindi ka na maa-attract, hindi ka na maaano pa, 'di ba? Hindi ka na matitisod pa diyan ng iba or maaakit ka pa ng iba, parang gano'n. So, tingnan natin dito. We have here, "You're so sweet and caring." Talking to you telepathically. You're so sexy daw. Money is important. Siyempre naman. I have multiple opportunities. We're compatible to each other. Ayun, multiple opportunities na naman. So maaaring sinasabi rin dito ng mga multiple opportunities din ito. Hindi lang options in life, hindi lang options in love life. Ayan. So marami talaga. Kaya nalilito. Kasi hindi mo pa alam kung ano ba talaga or hindi niya pa alam kung ano ba talaga gusto niya, kaya parang binitawan ka niya or nag-lie low siya or bigla ng ghost. Kasi confused pa siya, hindi pa siya sigurado sa feelings niya. Pero siguro nung nagkaroon kayo ng separation or no contact situation, yun yung na-realize siguro. Or kasi nga, mali-mali or hindi siya na-satisfy dun sa mga pinili niya noon, palit siya ng palit, so hindi siya nagiging masaya talaga. So parang ayan, sumisilip-silip siya ngayon sa iyo, nagpaparamdam or nagpapalipad hangin ngayon sa iyo itong taong ito na parang gusto niyang makipag-communicate ulit sa iyo. Ayan. "You're my rest and my healer, I'm being defensive." So yung bottom card natin, "You're the fairest of them all." So na-realize daw niya yun Ikaw pala yung you're the fairest of them all. 'Di ba? Wala na siyang mahanap na gano'n, kaso naghanap pa siya ng masigit sa'yo pero wala na pala siyang mahanap, gano'n. 'Di ba? So, tingnan natin. Akala niya kasi makakahanap pa siya, para kasi oo, satisfied na siya sa'yo. Hindi naman nung una kasi parang hindi pa siya parang okey na siya, okey na siya sana sa'yo. Pero parang naghangad pa siya ng mas higit pa sana, nag-expect pa siya na, "Uy, kung itong taong ito na pinangarap ko nakuha ko, so baka may masigit pa sa kanya na makuha ko din." Gano'n, parang naghahangad pa siya ng ano. Anong nangyari,
ayun nagkawindang-windang pa yung mga ano niya, 'di ba, mga desisyon niya sa buhay. Yung minsan kasi 'wag hindi ka na kuntento, nasa iyo na, binitawan mo pa, 'di ba? So, nasa iyo na yung option na pinakamaganda or ano, hindi naman sa itsura ha, yung pinakamagandang option na nakuha mo na is parang hindi ka pa rin satisfied, hindi ka pa rin masaya. So, yung ano mo, yung gusto mo is parang, "Teka, parang mas gusto ko pa na masigit dito." Eh, minsan hindi mo tinatanong yung sarili mo, "Deserve mo ba?" 'Di ba? So, parang gano'n ang nangyari sa kanya. Deserve mo ba, 'di ba? So, parang gano'n. So, kailangan ayusin niya muna yung sarili niya para kumbaga itong binigay sa'yo ni Lord is the fairest of them all na. Parang hindi ka pa satisfied, hindi ka pa nakuntento. So, ang nangyari niya binawi sa'yo lahat, 'di ba? So, yun, eh, kailangan matuto tayong makuntento sa kung ano ba yung binibigay sa atin. Hindi natin kailangan mainggit sa ibang tao na, "Uy, bakit si gano'n, ganyan? Bakit si gan'to, ganyan?" 'Di ba? So, iba-iba kasi tayo, eh. Iba-iba tayo ng timeline, iba-iba tayo ng sitwasyon, 'di ba? So, kung ano yung para sa'yo, para sa'yo. So, ayun lang, matuto lang sana tayong makuntento. Hindi yung mag-expect ka pa. Hindi naman masama na mag-expect pa ng mas the best, pero ang nangyayari minsan kung kaya parang itatanong sa'yo, kailangan ayusin mo muna yung sarili mo bago maging deserving ka doon sa bagay na yun, parang gano'n. So, we have here, "I know I was a distraction from your pain. I'm starting to understand our connection. We both know I'm not the one for you." So, ayun. Kasi parang ang tingin niya minsan siguro yung taong 'to, ang tingin niya sa sarili niya is masyado siyang mataas. So, kailangang mataas talaga yung mga masyadong mataas din yung mga very high standards nitong taong 'to. Pero kung ano, 'di ba, so parang hindi niya nakikita yung mga flaws niya, yung mga ano niya, kasi feeling perfect siya, eh. Hindi niya nakikita yung mga kulang sa kanya, yung mga flaws niya, 'di ba? So, gano'n yung tingin niya sa sarili niya noon. Pero ngayon itong taong 'to mukhang nagbabago naman na siya 'no, kasi marami na siyang na-realize sa buhay niyang ito, lalo na't palpak lahat ng mga pinili niya noong binitawan ka nitong taong ito. So, "You were the best thing in my life." Ayun 'no, na-realize niya yun, eh. You are the best, pero binitawan ka pa, 'di ba? So, I lost myself for a little while kasi ang tingin niya sa sarili niya perfect siya, eh. Deserve niya perfect, eh, pero hindi niya nakikita parang yoong musing niya hindi niya nakikita, pero yung musing ng iba nakikita niya, gano'n. Finding out the truth crushed me. So ayan, nung nalaman niya, na-realize niya na, "Uy, hindi pala ako gano'n dapat, hindi pala ako dapat ganito, ganyan. So dapat pala ayusin ko muna yung sarili ko." So parang ayun, parang natauhan siya, nabuhusan siya ng malamig na tubig sa katotohanan na gano'n, 'di ba? So hindi dapat gano'n. Ayan, hindi dapat mapanghusga, hindi dapat tayo naghahangad ng perfect kasi walang perfect. Nobody is perfect, 'di ba? I replay our conversations over and over. So, sabi nga dun sa ano, lagi ko naririnig ngayon yun, yung kanta ni ano, ni Bella ba yun, Bella? Yung song na yun na lagi ko naririnig yung parang, "If you need perfect, I'm not built for you." 'Di ba, yun yun? Yung, "If you need perfect, I'm not built for you." Gano'n. So, hindi ko ano yung song, naririnig ko lang lagi pinapatugtog ng kapitbahay. Ayan. So, ito, "We need to let each other go." So, yan yung bottom card. So, siguro ayun, nag-let go, nag-iwasan, ayan, 'di ba? So, kung kailangan niya is perfect, hindi ka talaga para sa kanya kasi nobody is perfect, 'di ba? So, kung matatanggap niya na yung mga tao, eh, may mga flaws, may attitude, 'di ba, dun sa kanta, ayun, flaws and attitude. Oh, 'di ba? So, ayun, tingnan natin. Initials tayo mga besh, ayan, initials. We have here letter B, M, N, K, L, A, E, W, G, and Y. Bottom is P, ayun. And tingnan natin sa blue card natin. We have here confessions, commitment, and addictions. Uy, ako. Capricorn energy strong.
Ayan. Meron din tayong mga dito, other signs. Gemini, Libra, Sagittarius. Ayan yung mga signs. Specific signs na nakuha natin dyan. Hindi ko nasabi kanina. Ayun. So, tingnan natin sa general signs and messages. We have your flower farm. Number 10. Friendly. Sweet. Skin tag. Animal lover. Number 3, ayun, karmic. Dimple. Number 8, uy, twin flame. 4, Aries. Birthmark. Travel. Caring. Very loyal. Ayan. So, kailangan kasi talaga maging loyal. Ayun, oh. Ito siya, oh. Ito siya, eh. High expectations. Gusto niya perfect. Pero, walang perfect sa mundo. We have here the mountain card. Talented. Killer smile. Kasi kahit saan siya maghanap ng perfect, walang ganun. Anak, mumuti lang yung mata niya, kahahanap. Pero walang ganun. Alam ko yung mga perfect, mga plastic yun, mga perfect, di ba? Hindi totoo. Yung mga perfect is plastic. Ayan, kung hinahanap niya perfect, plastic yun, Barbie doll. Ayan. Plastic talaga yun. Ay, mga perfect na talaga yun, di ba? Kaso, not real. Hindi to. Ayan, so, hindi talaga totoo yung mga ganun. So, ayan. Maaaring na-realize niya na. So, salamat. And ayan ang ating reading. Thank you for watching. Take care and God bless. See you in our next reading, guys. Bye-bye.